Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. Dito naman po tayo sa ating maikling vlog at ang ating topic for today ay mga dahilan bakit hirap mag-ipon ng mga Pinoy. Topic tayo guys, umaga dito sa akin, alas 4 ng madaling araw. Narito guys ang mga dahilan kung bakit na hirap tayo makaipon bilang mga Filipino citizen sa bantang Pilipinas na napakayaman naman. Ito guys, number 1, mababang sahod at mataas ang gastos. Maraming Pilipino ang mababa ang kita habang patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin at serbisyo kaya kaunti lang natitira para ipon. Correct. Number two guys, walang budget plan. Hindi nagbabudget ang karamihan sa mga Pilipino kaya hindi nila alam kung saan napupuntang pera na uubos ito sa mga di mahalagang bagay. Number 3 guys, kultura ng bahala na si Batman o bahala na. Madalas ay umasa na lang sa swerte at kung anong darating sa kinabukasan sa halip na magplano at mag-ipon para sa hinaharap. Nauna pang chismis, tambay, inom, mga birthday, priority. Number 4 guys is utang mentality. Yan tayo sa mga 5-6, Bombay. Easy access tayo sa mga Bombay. Mahilig mangutang kahit hindi naman kailangan. Parang ako rin yung minsan yan. Nung bata-bata, lalo na sa mga gamit na hindi naman importante gaya ng gadget appliances o ang engranding hagdaan. Nakarelate tayo dyan. Una, hindi pa tayo sanay sa mindset na tama. Number 5 guys is pride at pakikisama. Dito na. Para hindi mapahiya, gumastos kahit wala sa budget. Halimbawa, sagot ang handa sa piyesta, regalo, sa kasal o panlabas kasama ang mga barkada. Payabangan. Filipino mentality. Walang emergency fund. Naturalmente, wala talaga emergency fund yan. Wala nga ipon eh. Kapag may biglang gastusin gaya ng pagkakasakit, laging nauwi sa pangungutang dahil walang naitabing ipon. Paano ka makakaipon kulang ang kinikita, di ba guys? Number 8, walang investment mindset. Hindi iniisip kung paano palaguin ang pera imbes na mag-invest. Inigasto sa mga bagay na panandaliang saya lamang. Number 9, sobrang mapagbigay sa pamilya. Maraming nagiging breadwinner kaya nauubos ang kinikita sa pagbibigay suporta sa pamilya lalo na kung may maraming umaasa. At last guys, kulang sa financial education. Yan talaga kailangan natin. Manood tayo ng mga financial education para matuto tayo at maiwasan natin ang gumastos ng hindi naayon yung mga wants. Priority dapat natin ang needs kung kailangan. Hindi tinuturo sa paralan sa pamilya kung paano mag-budget, mag-ipon o mag-invest kaya walang tamang diskarte sa pera. Ayan guys, sa top 10 natin na meron ba kayo natutunan? Sana may natutunan kayo para naman maiwasan na natin ang kahirapan at makag-ipon na tayo. Ako yung tunti na pinakaipon na marami na tayong na-invest na mga bagay na nakakalamang naman sa iba. Pero hindi naman natin pinagmamalaki yan guys, pero pinaghirapan kasi natin yun. Hindi tayo tumigil na tumita araw-araw at continuous. Hindi tayo lumalabas, umiinom na ngayon dahil na-priority natin ang kita everyday. Kung kailangan natin kumita ng 500 everydays na hindi dapat na nababawasan para maging savings, ginagawa natin na yan guys. Nag-uumpisa na. At nararamdaman natin ang pagbabago. Maraming salamat guys. Sana may natutunan kayo sa vlog natin ito. Bye-bye guys. See you sa next vlog ko. Sana mag-like, subscribe naman kayo. Thanks.